Welcome everyone to our part 2 of the cross. Ngayon po natin ipagpapatuloy ang suffering na naranasan ni Jesus sa cross. Ito po ang ating part 2. So, siya po ay dinala ng mga soldiers sa Golgotha. Ito po ay tinatawag na Hill of the Skull, na kung saan napakarami ng namatay. Ito po ang tinatawag nilang capital execution, na talagang only those who are criminals can be executed at the cross. Dito po ay hinubara na siya ng saplot, ng covering, everything. He was totally naked in front of the people. At doon po siya nilagay sa wooden cross or kahoy na gawa sa cross. They prepared 3 nails, 3 pako, at stretch out nila ang 2 kamay ni Jesus. Hinila nila ito. That cross is not perfect. Hindi po yan isinukat sa kanya na actual. Kaya po hinila talaga nila ang kamay ni Jesus para mas isuot doon sa bawat butas na kanilang pagpapakuan. And the size of the nails is 7 to 9 inches. At ito po ay tinatawag na spike nails. Pag sinabi pong spike nails, ito po ay mas mataba at mas mahaba sa original na nail o pako. At ito ho ay ginamitan ng hammer, martilyo. Imagine nyo po, bawat pukpok ng martilyo, nanunuot ang sakit nito. Again, paulit-ulit siyang pinapako nitong pako na to. At lalong lumalalim, kailangan po nilang laliman ito. At hindi po ito nakapako sa kanyang kamay, kasi kung sa kamay po niya, malalaglag ito or mapupunit ang kanyang mga kamay. So inilagay po ito sa tinatawag na wrist or pulso. Kasi po sa Jewish tradition, kasama po ang wrist o bandang pulso sa tinatawag na kamay. Kaya po na mas masakit po ito dahil po may mga nerve endings din po ito. Ngayon, habang tinitiis ni Jesus yon, nilagay din po yung pako sa kanyang mga paa. Isang mahabang pako na 7 to 9 inches. At hindi po ito nilagay doon sa harapang paa niya, kung hindi doon po sa malapit sa bukong-bukong. Kasi kung hindi, ito ay mapupunit. So, paglagay po ng pako, kailangan din i-bend nila para po maging steady ang kanyang paa. Sabi po sa Psalms 22 verse 14, all of his bones came out of joint, and that is when the slow suffering began. Yung pong kanyang mga buto ay halos lumabas na sa kanyang laman. Ganun po katindi ang naranasan ni Jesus. Nakita ng buong mundo, hubad siya, dumadaloy ang dugo sa kanyang katawan at naghihingalo sa harapan ng napakaraming tao na nilikha ng Diyos. At para pa idagdag ang mga hirap sa kanya, marami pong nangungutya, maraming nagmumura, maraming nagsasalita ng masasamang salita sa kanya. Iba't ibang mga religious leaders, mga tao na nakapalibot sa kanya. At nahihirapan huminga si Jesus.
kasi kailangan niyang pigilin ang kanyang paghinga dahil po doon sa pagkapako niya na nakabend ang kanyang paa, tumatagas, lumalabas ang dugo sa kanyang katawan. Ilang oras po siya sa cross, almost 6 hours. Grabe po ang pain na naranasan ni Jesus. Sobrang pahirap, sobrang sakit. Hindi na po kaya pang i-bear if not probably for the prayer of Jesus inside at yung pong katawan niya. Doon pa lang sa cross, kapag kapako pa lang niya, pwede niya nang ikamatay. Bakit sa cross kailangang ipako si Jesus? Marami namang pamamaraan. Dahil ang cross po ay simbolo ng sumpa or curse. Sabi nga po, cursed is a man who was hung on the tree. The cross symbolizes ruin and poverty, pagkasira at kahirapan. It is a curse object or sinumpa ang taong nakabayubay sa cross. Dito po pinapako ang pinaka-worst criminal sa panahon ni Jesus. Kaya po natin tatandaan, dahil po sa ginawa ni Jesus na sakripisyo ng buhay niya sa cross, ang lahat ng sumpa sa ating buhay ay doon inilagay para tayo ay makalaya. Binayaran niya tayo ang lahat ng sumpa sa buhay natin na dapat ang kabayaran ay kamatayan. Si Jesus po ang siyang nagdala ng lahat ng sumpang yon. At nakansila ang sumpa sa buhay natin dahil po sa ginawa ni Jesus. Na lahat ng sumpang yon ay nilagay niya sa kanyang sarili upang ang pagpapala ay atin nang makuha. Kaya po pag naaalala natin ang cross, ito po ay kansiladong sumpa. Hindi na natin kailangang mamatay sa cross para tayo ay makalaya dahil ginawa na ito sa atin, Jesus. Hindi na natin kailangan magpenitensya. Hindi na natin kailangan akuin pa ang lahat ng kahirapan sa buhay dahil si Jesus ang naging sumpa ng kahirapan upang tayo ay pagpalain. Bakit kailangan din siyang koronahan ng thorns? We call it the crown of thorns because the crown of thorns is a freedom from toil. Ito ay kalayaan natin sa kahirapan, sa labor. Sabi nga po sa Genesis 3:17 to 18, when Adam and Eve sinned and were expelled from paradise, God told them, "Cursed is the ground because of you. Through painful toil, you will eat of it all the days of your life. It will produce thorns and thistles for you." Kaya po yung crown ng thorns o mga tinik sa ulo ni Jesus, inilagay na doon sa kanyang ulo. Yung blood, yung dugo na bumabagsak o umaagos mula sa ulo niya papunta doon sa lupa. Ang lupa po or ground is a symbol of poverty and curse. Para hindi po tayo mamuhay ng isinumpa at kahit mahirap. Pinalaya na po tayo dun sa pag-iisip na laging puro kahirapan. Blessing should start flowing in our lives from now on. And the last, yung pong yung pangatlo ay ang whip, yung pong hagupit. Bakit kailangan sugatan, hagupitin ang katawan ni Jesus? Because the wound, it gave us healing. Sabi po sa Isaiah 53:3 and 4, a criminal is whipped for 40 times as an act of mercy. 39 times
39 na beses dahil alam niyo po, meron pong tinatawag na 39 times na major sickness and diseases, sabi ng mga doctors and scientists. At dahil po doon sa hugupit sa buhay, sa katawan ni Jesus, tayo ay pinagaling na. By the stripes of Jesus, we are healed. Kaya po ang katawang ito dapat malaya sa sakit at karamdaman dahil sa naranasan ni Jesus. Dito po pumapasok ang divine exchange. Tayo po, siya ang nahirapan, nasugatan, hinagupit, bumuhos ang dugo upang tayo ay makatanggap ng kagalingan. Ganon din po sa mga pako sa katawan ni Jesus. Ang kanyang kamay ay dinipa doon sa cross at pinako ng mga matutulis na pako. Nilagay ang kanyang paa together. Alam niyo po kung bakit pinako rin ang kanyang paa? Tingnan po natin ang unang pako sa kanyang kamay. Ibig sabihin po nun ay freedom from guilt. Lahat po ng guilt o yung pakiramdam o yung pag-iisip na nagkaroon ka ng kasalanan at kasamaan sa buhay. Yung po tinatawag na eternal condemnation, na lagi na lang parang nakasunod sa'yo na ikaw ang sinisisi yung nangyari sa'yo sa buhay mo. Nakansila po yun sa cross ng Kalbaryo. No need to feel guilty, every one of you, because Jesus took the horrible, pinakamahirap, pinakamasakit, nakakapangilabot na kamatayan sa cross. At yan po ang ibig sabihin ng unang pagpako sa kamay niya. Wala na po, for all have no more condemnation through Christ Jesus. Next issue, pangalawang pako, second nail. You call it cancel the arguments. Ano ba yung arguments? Yung pag-argumento, pagtatalo. Yan ang legal right ng kaaway sa atin. Lagi siya nakikipagtalo sa atin. Yan po ay tanda ng sumpa na nakuha mo, na inherit mo sa family mo. Lahat ng sinabi ng magulang mo, ng mga ninuno mo, na nagkaroon ng negative effect sa buhay mo, yan po ay kinansel. Pwede nyo pong sabihin sa demonyo, kansilado na ang lahat ng mga arguments o mga negative words na sinabi mo sa akin. Ako ay malaya na sa pamamagitan ng pangalawang pako sa cross ni Jesus. According to Colossians 2:14, we are no longer, the negative things is no longer in effect upon our lives. Amen. At yung pong ikatlong pako sa paa ni Jesus, nalilagay po dun sa ankle niya, sa bukong-buko niya. Ito po ang ibig sabihin ay victory over oppression. Nakaranas na ba kayo ma-oppress? Parang yung isip nyo, yung buhay nyo, parang ang hirap, parang ino-oppress, nahihirapan kayo, emosyon nyo nahihirapan. Malaya na po kayo dahil po sa pangatlong pako na nilagay sa katawan ni Jesus. At ang panghuli ay yung pong tinatawag na spear o sibat. It means inner healing of the heart. Nung sinabi po ni Jesus, it is finished, tapos na. Doon po sa gilid niya, sinibat siya nung isang sundalo at lumabas ang lahat ng dugo sa tagiliran ng kanyang katawan. Sinabit po ng mga expert na pag pinagsama mo ang tubig at dugo, magkakaroon po ng explosion sa puso ng tao. Jesus suffered so much anguish.
hirap at pasakit. Kaya po sa cross, nagkaroon siya ng bleeding, sumabog po yung puso niya. Kaya po para sa inyong lahat, na-overcome ni Jesus lahat ng oppression, lahat ng hirap, lahat ng hindi mo halos kayanin na pasakit sa puso mo. But God, now, in the name of Jesus, you have an authority to receive the inner healing of God. After 6 hours of tortured breathing, palapit na po ng palapit, at sinabi ni Jesus, itinaas niya ang kanyang ulo at sinabi niya, tumingin sa langit sa Mark 15:34, Ele, Ele, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Bakit mo ko pinabayaan, Ama? Yun na ang pinakamatinding nagsalita si Jesus. Dahil lahat ng galit ng Diyos sa buong sangkatauhan, dahil sa kanilang rebellion, dahil hindi nila na sinunod ang Diyos, dahil sa ginawa nilang mga kasalanan sa Diyos, sobrang galit ng Diyos sa sangkatauhan na nilikha niya. At doon niya inilabas ang galit niya sa mismong anak niya na si Jesus. Iniwanan niya si Jesus. Iniwanan si Jesus ng mga anghel. Iniwanan si Jesus ng mga tao. The greatest abandonment in the life of Jesus. At kung gaano kasakit, sabi ni Jesus, it is finished. Tapos na ang kahirapan ko. Napagtagumpayan ko na. Yun ang sinasabi niya na nagawa niya na ang kalooban ng Diyos at ng Ama sa kanyang buhay, na mula sa oras na yon, ang lahat ng mga tao ay maliligtas, ang lahat ng mga tao ay gagalingan, lahat ng mga tao ay makakalaya. The ultimate sacrifice of Jesus. John 1:29, He took away the sins of the world. Lahat ng tao nalalapit, hihingi ng tawad kay Jesus, ay patatawarin ng Diyos. Dahil siya ang nagdala ng lahat ng kasalanan natin. Sa John 6:38, He knew His sacrifice be pleasing to the Father, and that brought Him great joy. Nais ko pong maintindihan ninyo, bawat isa sa inyo na naririnig at nakikita ang cross. Alalahanin niyo po na si Jesus lamang, Jesus is the only one. Jesus is the Lamb that was slain. Jesus is the way, the truth, and the light. No one can come to the Father except Jesus. Jesus is the healer of all our pains and sickness and diseases of our body. Jesus is all we need. Jesus is all the answer to all our needs, our problems. He is the same yesterday, today, and forever. Kaya kung nanonood kayo sa oras na ito at naintindihan nyo bakit ginawa ni Jesus ang ginawa niya sa cross. Walang tao, walang simbahan, walang kahit man sino na makapagliligtas sa inyo kundi si Jesus. Lahat po tayo nagkasala. Lahat ng hirap, dapat tayo ang nasa cross. Tayo dapat ang patayin. Tayo dapat ang ipako. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos na binigay niya sa Jesus sa atin, ang kailangan lang natin ay lumapit sa Kanya. Tanggapin si Jesus sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya sa oras na ito,
sa pamamagitan ng ibinigay sa iyong freedom of choice. Mamili ka. Buhay na walang hanggan at kaaya-aya. Sa piling ni Jesus at ng ating Ama. Tatanggapin mo ba siya ngayon bilang Panginoon at tagapagligtas? Pagsisihan mo ang iyong kasalanan at tanggapin mo siya sa puso mo at sa buhay. Pikit mo ang iyong mata, itaas mo ang iyong dalawang kamay bilang pagsuko sa Diyos. At ihanda mo ang iyong puso sa pagtanggap kay Jesus. At sumunod ka sa akin sa oras na ito. Sabihin mo, Ama, maraming salamat. Pinadala mo ang kaisa-isa mong anak upang ako ay mailigtas. Nagpapakumbaba ako sa iyo, sa iyong harapan, Ama. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan, sa lahat ng aking rebelyon. May nakakita man o wala, Panginoong Hesus, lumalapit ako sa iyo. Hugasan mo ang aking puso. Hugasan mo ang aking kasalanan, mga pagkukulang at pagkakamali. At isinusuko ko ang aking puso, ang aking buhay sa iyo, Panginoong Hesus. Salamat po sa cross. Salamat sa iyong buhay, Jesus. Salamat sa iyong kaligtasan sa akin. Mula po sa oras na ito, sinusuko ko na lahat sa buhay ko. Ang aking kaluluwa, ang aking spirito. Salamat, Panginoon. Ikaw nang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat at sinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat sa pusong malinis na hinugasan ng dugo mo. At mula sa oras na ito, tatawagin kitang Ama at ako ang iyong anak. Mahal na mahal kita, Panginoon. Paglilingkuran kita. Ng buong buhay ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God! Palakpakan po natin ang bawat isang tumanggap kay Jesus sa oras na ito. Welcome to the family of God. Welcome to Shiloh. At nandyan po ang mga mananalangin sa inyo, mag-i-encourage sa inyo, magpapalakas sa inyo ng tinatawag po nating inyong mga Shiloh Reachers sa inyong harapan. Amen. This is your pastor, Pastor May Garcia. God bless everyone. Amen.